Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan ay pag-uusapan po natin ang latest na travel requirements pauwi po ng Pilipinas at ganun din po pabalik abroad. Dahil marami po ang nagtatanong, isisingit din po natin kung kailangan po ba na magpa-verify muna ng kontrata sa opisina ng Polo or ng ating DMW offices sa abroad bago po tayo umuwi ng Pilipinas. Okay? So mabilis lamang po ito, simplihan lamang po natin. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So syempre, unahin po muna natin yung pauwi ng Pilipinas. Una pong requirement dyan ay kailangan po tayong may dala na valid passport, okay? When I say valid passport, dapat po at least, 'di ba? 6 months valid yung ating passport at the time of our travel. Pangalawa po, pauwi ng Pilipinas, kailangan po meron tayo na confirmed flight ticket, okay? At pangatlo, especially po para sa mga manggagaling sa Saudi Arabia, kailangan po talaga na meron po tayong valid na visa, okay? Hindi po tayo makakauwi ng Pilipinas sa mga galing sa Saudi Arabia kahit po may ticket pa kayo, may valid pa kayo na passport kapag wala po kayong hawak na valid na visa. Di ba kamakailan, meron pong nag-trending na isang sikat na influencer dito sa Saudi Arabia na hindi po siya nakasakay. Okay, marami po talagang nag-bash doon sa tao na yun. Guys, intindihin na lamang po natin, hindi po pantay-pantay yung daliri ng ating kamay, 'di ba? Marami po akong alam, pero mas marami po akong hindi alam. Okay? Kaya wag po nating sisihin yung tao na hindi niya alam, 'di ba? Bagkus i-educate po natin siya. Okay? So saan po manggagaling itong visa na ito? Ito po ay manggagaling sa ating mga employer. Employer po natin dapat ang magbibigay sa atin yan, ha? Or pwede na po natin yang i-request online. So pag-usapan pa natin yung visa, meron po tayong tinatawag na single exit re-entry visa. Iyon po ay binibigay sa atin mga OFW ng ating employer kapag tayo po ay magbabakasyon sa Pilipinas at babalik din po sa ating mga employer. Or pwede po tayong magbabakasyon, hindi lamang sa Pilipinas, pwede po tayong magbakasyon sa Dubai, 'di ba? Sa ibang bansa outside Saudi Arabia at babalik din po tayo sa ating employer. So binibigyan po tayo ng single exit re-entry visa. Next one po is yung final exit visa. Ito naman po ay binibigay sa ating mga kababayang OFW na sa Saudi Arabia kapag natapos na po nila ang kanilang kontrata sa kanilang employer. At hindi po ibig sabihin na kapag binigyan po tayo ng final exit visa ay mag-for good na po tayo sa Pilipinas. Okay? Uulitin ko, kapag binigyan po tayo ng final exit visa, mas maganda nga po yun kasi pwede po tayong bumalik agad, 'di ba, sa Saudi Arabia kapag tayo ay binigyan ng final exit visa. At syempre sa Pinas po tayo manggagaling na meron po tayong bagong working visa. In my case, nung last time po na nag-final exit ako sa dati kong employer, November 2018, umuwi po ako ng Pilipinas gamit po ng final exit visa. 1 month after, December 2018, dahil may nakaabang na po akong working visa sa bagong company, nakabalik din po ako agad sa Saudi Arabia. So lilinawin lang po natin yung sometimes common misconception na pag binigyan po tayo ng final exit visa ay magpo-for good na po tayo sa Pilipinas. Hindi po siya ganon. Okay? Next one is, of course, ang e-travel. Kailangan pa rin po natin na mag-register sa e-travel. Ang pinakamaaga po na pwedeng mag-register dyan ay 72 hours or at least 3 days before our scheduled departure pauwi po ng Pilipinas. At ang website po niyan ay sa www.etravel.gov.ph. Okay? And if possible po, kung pwede, idalhin po natin yung ating mga ikama or yung ating resident identity card pauwi po ng Pilipinas. Yun lamang po ay kung posible. Okay? At ayun nga po, pag-uusapan natin yung Polo Verified Contract. Sino po ba yung mga kailangan na magpa-verify muna ng kanilang mga kontrata bago po umuwi ng Pilipinas? Kasi
ito pong polo verification ay nakalink nga po siya sa OAC. Which is yung OAC, kailangan naman po yun pabalik. Okay, so makinig po kayo mabuti. Ito lamang po yung kailangang magpa-verify ng kontrata bago po umuwi ng Pilipinas. Una po, regardless kung ano man po yung ating category ng ating trabaho, skilled worker man po tayo or domestic worker, kapag unang beses or first time po natin na magbabakasyon sa Pilipinas, ay highly suggest na kailangan magpa-verify muna tayo ng kontrata habang nasa abroad before po umuwi sa Pilipinas. Para hindi po tayo mahirapan na kumuha ng OEC, di ba? Diyan sa DMW or POA offices sa Pilipinas. Pangalawa po, yun pong mga lumipat or nagpalit ng kanilang employer or kumpanya. Okay? Next one, yun pong mga lumipat ng job site or location. And next one, yung same employer pa rin po pero nagpalit po ng posisyon. Okay? Dito po sa Saudi Arabia, kailangan nating isipin na yung position na nire-refer po dito ay yung ikama profession po natin, di ba? Kung ano po yung nakalagay na profession dyan sa ikama nyo. Kung nagpalit po yan, so kailangan nyo po na magpa-verify ulit ng kontrata. Next one, yung mga na-convert, pumunta po, especially po sa UAE, di ba, sa Singapore, yung pumunta po sila doon gamit po ang tourist or student visa, and then nakahanap po sila ng work, na-convert sa working visa, so kailangan po talaga na magpa-verify muna sila ng kontrata. And marami po ang nagtatanong, what if po yung sahod ko ay tumaas, 'di ba? Kailangan pa rin po ba na magpapalit ako or magpa-verify muna ng kontrata? So in most cases, guys, dito naman kasi sa Saudi Arabia, kahit saan man pong bansa, 'di ba? Sometimes may mga provisions talaga diyan or may nangyayari na every year meron pong salary adjustment or gumagalaw po yung ating sahod, 'di ba? Yung ating mga basic salary and including your allowances. So, hindi po 'yan requirement, 'di ba? Para po kailangan po natin na magpa-verify ng kontrata kasi hindi po talaga 'yan practical in any way na pag gumalaw po yung sahod mo ay kailangan mo magpa-verify ng contract. No. Wala pong sinasabi ng ganon, okay? And eto po sa mga hindi po first time na magbabakasyon at sila po ay babalik pa rin po sa same employer, 'di ba? Same job site, same position, 'di ba? Hindi po requirement, guys, ulitin ko na porque gumalaw yung sahod mo ay kailangan mo magpa-verify ng contract. Kung babalikan mo same employer, same job site, same position, kailangan mong kumuha, at hindi mo first time magbabakasyon, pwede ka pong kumuha ng OAC exemption. Saan? Kukuha ng OAC exemption sa www.onlineservices.gov.ph. At para po makakuha ka po ng online OAC exemption, kailangan meron kang e-registration account. Okay? So yun lamang po yung requirements pauwi ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung requirement pabalik po abroad. Okay, ito po. First time, ulitin ko, valid passport. Okay? Next one is of course yung confirmed flight ticket. Kailangan din po syempre. At syempre pag mga pabalik ka po ng Saudi Arabia, kailangan ka po may valid re-entry visa. Okay? And syempre, kailangan din po natin mag-register sa etravel.gov.ph. Ilalagay ko po yung link, 'di ba, diyan sa description box ng ating video na ito para at least pag pinindot nyo po, pumunta na po kayo doon sa website. Syempre, ang pinaka-importante po, dapat meron po tayong valid na OAC, 'di ba? Kapag po tayo ay palabas ng bansa at tayo po ay OFW. Okay? Yung OAC po na ito, ang validity po na ito, from the time na na-generate po natin ay 60 days. Okay? 2 buwan. I hope po nakatulong po tayo o yung video natin sa inyo, especially po para sa mga magbabakasyon dyan sa Pilipinas. Okay? Just in case meron po akong na-missed out or if you need some clarification, please feel free na ilagay po yan sa ating comment section sa baba at susubukan po nating sagutin sa lalong mabilis na panahon. Okay? Marami pong salamat, guys. Always stay safe and God bless. Ready.